Kabanata 1461. Nang makita ang pagsalakay ng 13 langit na espada, halos hindi mapigilan ni Thea ang ngiti sa kanyang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Bumulong siya. Hindi ko inaasahan na ang 13 Heavenly Swords ay magiging ganito kahanga-hanga. Nagsisimula pa lang ang laban na ito at ginawa na siya ng kanyang kalaban na gumamit ng 13 Heavenly Swords. Nahirapan si Thea na hulaan ang kahihinatnan ng tunggalian dahil napakahusay din ng kalaban ni James. Napilitan si Tapio sa isang sulok. Patuloy niyang naiwasan ang mga pag-atake sa pinakamabilis niyang bilis. Gayunpaman, hinabol siya ng sword energies habang siya ay tumakas na parang naghuhumong missiles. Damn it! Bakas sa kanyang maputlang mukha ang pag-aalala. Swoosh! Mabilis siyang huminto at umikot sa kanyang sakong. Mabilis niyang iginuhit ang rapier na nakasabit sa kanyang baywang. Sa isang kisap mata ng rapier, maraming sword energies ang namaterialize sa hangin. Klang! Kumalabog. Klang! Ang sword energies ay bumangga sa hangin. Ang sword energies ng Tapio ay agad na nabasag ng 13 Heavenly Swords. Sa kabila nito, sinamantala ni Tapio ang pagkakataon at sinampahan ng ulo si James. Ang Tapio ay kasing bilis ng isang iglap. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang kisap mata. Isinubsob ang kanyang rapier pasulong. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang espada para harangan ang pag-atake. Kumalabog. Nagsagupaan ang mga espada at tumalbog sa isa't isa. Pareho silang napaatras sa lakas ng pagkakabangga. Bago pa mapatatag ni James ang sarili, muling sumulong si Tapio. Ang kanyang sword technique ay hindi pangkaraniwan at tila kilala lamang sa bilis. Napakabilis niya na halos hindi napigilan ni James ang kanyang mga atake. Unti-unti siyang umatras ngunit nakagawa ng pagkakamali at nasaksak sa braso. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang braso nang nagsimulang tumulo ang mainit na dugo mula rito. Napakabilis niya, at hindi ko mahuhulaan ang trajectory ng kanyang mga espada. Paano ko hahaharapin ang mga pag-atake niyang ganito? Hindi inaasahan ni James na haharapin niya ang isang kalaban na ganito. Tulala siya, biglang bumungad sa kanya ang nagbabantang habang enerhiya mula sa kanyang likuran. Natigilan siya dahil nasa paningin niya pa rin si Tapio. Oh! F***. Biglang natauhan si James. After image lang ang nakita niya sa harapan niya. Napakabilis ng paggalaw ni Tapio na nag-ilusyon na magpapagulo sa kanyang mga kalaban. Mabilis na tumalikod si James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Isang nakakatakot na sword energy ang sumugod kay Tapio, na biglang sumulpot sa likod niya. Sa kasamaang palad, ang naghihintay kay James ay mas lalo pang yumanig sa kanya. Ang figure sa likod niya ay naging after image din. Ang tunay na Tapio ay wala pa ring nakikita. Nagsalubong ang kilay ni James at nagngangalit ang mga ngipin. Sa sandaling iyon, alam niyang walang silbi ang kanyang mga mata sa labanang ito ng bilis. Masyadong mabilis ang pagmamaneho ni Tapio at kung ano ang nakikita niya ay mga after images lamang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang tukuyin ang kinaroroonan ni Tapio sa pamamagitan ng iba niyang pandama. Sa sandaling iyon, patuloy na hinahampas ni Tapio si James sa pamamagitan ng matulin na mga welga. Nagawa lamang ni James na harangan ang mga pag-atake. Nagawa niyang harangan ang unang dalawang strike. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nawala ang kanyang ritmo. Sa maikling sandaling iyon, ilang beses nang sinaksak si James. Alam ni James na matatalo siya kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito. Agad niyang na-activate ang Invincible Body CD. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng tansong kinang, na ginawa siyang isang tansong lalaki. Bukod dito, tila may halos hindi mahahalata na gininto ang energy wall na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan. Ito ang katangian ng isa na malapit na sa penultimate level ng Invincible Body CD.
Kung mas malakas ang true energy ng isang tao, mas malaki ang kapangyarihan ng Invincible Body CD. Sa penultimate level nito, ang isa ay maaaring magpakawala ng 1 metrong energy wall upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake. Ang enerhiya wall ni James ay nagsimula pa lamang magkaroon ng anyo. Humalabog. Isang malakas na ingay ang umalangaw sa hangin. Tinangka ni Tapio na ihulog ang kanyang rapier sa likod ni James. Gayunpaman, ang welga ay pinalihis ng energy wall. Si Tapio, na 100 metro ang layo, ay gulat na napatingin kay James. Ibinaba niya ang kanyang tingin at ibinaling ito sa rapier sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, namumuo ang mga bitak sa talam. At ang dulo ng kanyang espada ay nakabalot. Si Tapio ay lubos na nataranta. Ang kanyang espada ay Katanji tangi at nagawang tumayo laban sa isang 8th-ranked Grandmaster kapag na-infuse ng kanyang true energy. Gayunpaman, ang mismong espada sa kanyang kamay ay hindi makatusok sa mga depensa ni James. Anong klaseng martial art yan? Ang mga mata ni Tapio ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Kabanata 1462, hindi makapaniwalang tumingin si Tapio sa kanyang rapier. Alam niyang si James ay isa ng 8th-ranked Grandmaster na nakabisado na ang 13 Heavenly Swords at mayroon din siyang kakaibang martial art technique. Pagmulat ng mata niya, tinitigan niya si James. Napansin niya ang gintong liwanag na kumikinang sa ibabaw ng katawan ni James. Ang liwanag ay isang bagay na hindi pa umiiral bago ito. Noong nakaraan, si James ay naging isang tansong lalaki. Ngayon, parang may kung anong webong nagawa sa gintong liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at pilit na pinalamig. Pagkatapos, tinanong niya, anong uri ng martial art technique ang ginagamit mo? Wala kang pakialam. Malamig na tinignan siya ni James. Kailangan niyang talunin ang hindi niya kilalang kaaway. Itinaas ang Blade of Justice. Sumigaw siya. Ituloy natin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit na nagulat si Tapio sa martial art technique ni James, hindi siya natakot sa kanya. Siya ay isang taong nakabisado ang nag-aaral ng martial arts sa mundo. Kahit na si James ay may tila hindi maarok na mga depensa, tiwala pa rin siya na siya ay mananalo. Pagkatapos magsalita, nanatili siya sa kinatatayuan niya. Napansin agad ni James na may mali pagkatapos ng ilang segundo. Isa pang after image. Muli na namang nahuli si James na hindi niya namalayan. Abnormal ang teknik ni Tapio. Biglang nanlamig ang dugo niya at nakaramdam siya ng delikadong presensya mula sa likuran niya. Mabilis na tumalikod si James at ibinaba ang kanyang espada. Humalabog. Muling nagsagupa ng 2 espada. Sa pagkakataong ito, naputol sa kalahati ang rapier ni Tapio. Sa sandaling pumutok ang kanyang espada. Mabilis na itinusok ni Tapio ang kanyang palad sa dibdib ni James. Si James ay may gininto ang energy wall na nakapalibot sa kanyang katawan na naging dahilan upang hindi siya makaranas ng maraming pinsala. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ng palad ay napakalakas. Sa kabila ng pagkakaroon ng energy wall at kulay tansong balat upang tulungan siyang ipagtanggol laban sa mga pag-atake. Damaloy ang dugo mula sa kanyang lalamunan mula sa pagkakabangga. Napaatras si James sa pag-atake ni Tapio. Kasabay nito, naramdaman ni James ang cold energy na tumagos sa kanyang katawan. Ang true energy ni Tapio ay halos mag-freeze ng kanyang dugo. Mabilis na ginamit ni James ang Heavenly Breath. Sa tulong ng Heavenly Breath, ang cold energy ay agad na napaalis sa kanyang katawan. Dumapa si James sa isang malaking bato. Samantala, lumutang si Tapio ng 100 metro ang layo sa ere. Binigyan niya ng matinding titig si James. Sa oras na iyon, hindi na siya kalmado gaya ng dati. Bakas sa kanyang nakalubog na mukha ang pagiging seryoso.
Ang mga depensa ni James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ikaw ang nanalo. Matagal siyang tinitigan ni Tapio at biglang sumuko. Ang atake sa palad niya ang pinakamalakas sa lahat ng atake na ginamit niya laban kay James. Sa kabila noon, sapat lang iyon para mapaubo ng dugo si James. Silang malubha kung magpapatuloy pareho ang tunggalian. Bumaba ang boses ni James sa mahina at nagbabantang ungol. Nasaan ang taong hinahanap ko? Sa labas ng Mount Thunder Pass, sa iyong sasakyan. Nang matapos siyang magsalita ay kumundat ang katawan ni Tapio at nawala siya sa paningin ni James. Teka, nang makita niyang tumatakas si Tapio, inipon ni James ang lahat ng lakas na kaya niya at mabilis siyang hinabol. Gayunpaman, si Tapio ay mas mabilis kaysa sa kanya. Hinabol siya ni James, ngunit nakapasok na si Tapio sa pinakamalaking bahagi ng kagubatan. Tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Damn it! Galit na pagmumura ni James. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong kung sino ang pinagsilbihan ni Tapio. Tumalikod si James at muling bumalik sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Pinakalat niya ang Invincible Body CD. Kaagad, naramdaman niya ang lahat ng sakit ng kanyang mga sugat ng sabay-sabay at bumagsak sa lupa. Sa panahon ng labanan, halos tuluyan na siyang itulak pabalik ni Tapio. Kahit na ang 13 Heavenly Swords ay halos hindi makagamot sa kanya. Hindi niya sana makayanan ang mga pag-atake ni Tapio kung hindi dahil sa Invincible Body CD. Kabanata 1463, hindi inaasahan ni James na susuko si Tapio. Naisip niya na magdo-duel sila hanggang sa kamatayan ngayon. Na isang panalo lang ang naiwan na buhay sa Mount Thunder Pass. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon. Nagsagawa ng healing cultivation method mula sa medical book. At nagsimulang pangalagaan ang kanyang mga sugat. Ang kanyang tunay na enerhiya ay nagpapalamig sa aking mga buto. Nanginginig si James na hindi mapigilan. Kahit na pinatalsik niya ang True Frost energy, nakaramdam pa rin siya ng lamig sa kanyang katawan. Mula sa malayo, nakahinga si Thea nang makitang natapos na ang labanan at tahimik na umalis. Habang ginagamot ni James ang kanyang mga sugat, bumalik si Delaney. Tumingin si Delaney kay James, na nagpapagaling sa sarili, at sinubukang huwag istorbohin siya. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, tumingin si James kay Delaney na bumalik, at nagtanong, hindi ka ba nila pinahirapan? Di ba? Walang salitang umiling si Delaney. Tanong ulit ni James, anong nangyayari? Sino ang lalaking iyon? At bakit mo siya tinawag na kapatid? Isa rin ba siyang disipulo ng Mount Thunder Sect? Marahang tumanggo si Delaney habang nakatingin sa lupa na may malungkot na ekspresyon. Ma'am, siya ang panganay kong kapatid. Umalis siya sa Mount Thunder Sect mga 10 taon na ang nakararaan. Nangyari ito noong nasa akin pa ako. Kabataan, hindi ko maintindihan ang nangyari noon. Nalaman ko lang ang sitwasyon matapos itong ipaliwanag sa akin ng aking ama makalipas ang ilang taon. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Tumingin si James kay Delaney na may seryosong mga mata. Bagaman ito ay aktwal na gawain ng Mount Thunder Sect, si Tapio ay nagpapadala sa kanya ng isang sulat ng hamon. Kaya't si James ay may isang taong sangkot sa sitwasyon. Nag-isip sandali si Delaney at sinabing, nagsimula ang lahat dahil sa isang martial art manual. Anong uri ng martial art manual? Espiritual na sining. Ano? Napatayo si James sa pagtataka. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Delaney at nagtanong, anong sabi mo? Espiritual na sining? Oo. Tumanggo si Delaney habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye. Nalaman ni James na ang spiritual art ay nakaimbak sa Mount Thunder Sect. Ngunit ang mga tagalabas ay walang ideya kung ano ang katagang iyon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ideya kung saan natutunan ng kanyang lolo ang spiritual art.
Dapat ay mula sa Mount Thunder Sect. Nagtanong si Delaney. By the way, sinabi ba sa iyo ng kapatid ko kung sino ang pinaglingkuran niya? Matapos ma-stabilize ni James ang kanyang mga sugat, muli siyang tumayo. Umiling siya at sumagot. Umalis siya bago ko pa siya matanong. Hinabol ko siya, ngunit napakabilis niyang mahuli. Ang iyong kapatid ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang tao. Ako ay isang 8th rank Grandmaster. Ngunit maaari kong tiyak na matalo siya. Kahit noong ginamit ko ang 13 Heavenly Sword. Kung hindi ko natutunan ang Invincible Body CD, natalo na ako sa pagkakataong ito. Huff! Huminga ng malalim si Delaney. Siya nga pala, spiritual art. Biglang may naalala si James. Naalala niya ang huling pag-atake ng palad ni Tapio laban sa kanya. Malakas at abnormal ang pag-atake ng palad. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ginamit ni Tapio ang spiritual art. Kailangang tanungin ni James si Thea tungkol dito pagkabalik niya. Tanong ni Delaney, ano ang mali sa spiritual art? Wala. Marahang umiling si James at sinabing, sabi ng panganay mo na nasa labas ang hinahanap ko. Mount Thunder Sect. Tingnan muna natin. Sige. Tumango si Delaney. Mabilis na umalis sina James at Delaney. Pagkababa nila sa bundok, tumungo sila sa kotseng ipinaroda nila ilang araw na ang nakakaraan. Lumapit si James at binuksan ang pinto ng kotse. Isang babae ang nakahiga sa likurang upuan ng sasakyan. Walang malay ang babae. Tumingin si James at nakilala siyang si Delilah. Mabilis niya itong ginaisang. Dinilat ni Delilah ang kanyang mga mata. Isang medyo pamilyar na mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Maya-maya, lumapit ito sa kanya at tinanong, James. James, ikaw ba yan? Ako ito. Tumango si James at sinabing, you don't have to say anything right now. Babalik kami sa Southern Plains at magpapatira muna kami. Agad siyang sumakay sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Samantala, sa loob ng isang kuweba na malalim sa kagubatan sa Mount Thunder Pass. Isang tao ang nakaupo sa mas mataas na plataporma sa isang bakanteng lugar sa loob ng yungib. May kurtinang nakatikip sa lalaki. At mahirap makita ang kanyang pagkakakilanlan. Lumuhod ang Tapio sa lupa. Ang kanyang maputlang mukha ay parang nalulungkot habang sinasabi niya, ako ay natalo. Kabanata 1464. Natalo ka. Isang nagulat na boses ang nagmula sa likod ng kurtina. Nakakaakit ang boses at may magnetic charm dito. Tila maaaring nanggaling ito sa isang babae o sa isang lalaking magiliw. Tapio, umakyat ka na sa third stair ng Skyward Stairway tapos natalo ka pa rin kay James. Lumuhod si Tapio sa lupa na may frustrated at walang magawang ekspresyon na bumabalot sa kanyang maputlang mukha. Hindi ko alam kung anong klaseng martial art ang pina-practice ni James. Hindi alam ang kanyang katawan ay biglang kumuha ng tansong kinang. Ngunit ang kanyang mga depensa ay tumaas din ng husto. Mayroon siyang isang uri ng energy wall na nakatikip sa ibabaw ng kanyang katawan. At ang aking espada ay hindi maarok ito kahit na matapos kong ilagay ang lahat ng aking lakas sa likod ng hampas. Ang spiritual palm ay maaaring makapinsala sa kanya hanggang sa pag-ubo ng dugo. Huminto siya at nagpatuloy habang maingat na pinipili ang susunod niyang mga salita. Ang pagpapahaba ng laban ay makakasama lang sa ating dalawa. Ang iyong mga tagubilin ay subukan siya at huwag patayin. Kaya inamin ko ang pagkatalo. Nanatiling tahimik ang taong nasa likod ng kurtina. Matapos ang ilang segundong katahimikan. Sa wakas ay nagsalita muli ang nasa likod ng kurtina. Sige. Nakuha ko na. Na-dismiss ka. Tumayo si Tapio at nagtanong. Lider ng sekta, ano ang susunod mong kailangan kong gawin? Wala kang kailangang gawin. Maghintay ka na lang muna. Kapag nagkaroon ng kaguluhan, hahakbang tayo para linisin ang kalat. Sige.
Tumalikod si Tapio at umalis. Isang figure ang nakatayo sa gilid ng isang bangin na malalim sa makakapal na kagubatan ng Mount Thunder Pass. Ang taong ito ay nakasuot ng baggy black coat, nakasuot ng kahindak-hindak na maskara, at may hawak na itim na espada sa kanilang mga kamay. Ito ay walang iba kundi si Thea. Nang matapos ang labanan sa pagitan nina Tapio at James, mabilis na umatras si Tapio. Kumilos din si Thea at palihim na sinundan si Tapio. Sinundan niya ito ngunit nawalan siya ng malay sa sigla ni Tapio pagkarating sa kanyang kinalalagyan ngayon. Nakatayo sa gilid ng bangin. Tumingin siya sa harap niya. Sa unahan niya ay isang napakalalim, fog-bound na bangin. Natakpan ng makapal na ulap ang kanyang paningin kaya hindi niya makita kung ano ang nasa ilalim ng bangin. Tinangka niyang bumaba sa bangin ngunit may natuklasan siyang magic circle sa ilalim nito. Nang sinubukan niyang abutin ang ilalim, muntik na siyang mahuli sa magic circle at wala nang ibang pagpipilian kundi ang mga umatras. Tumayo siya sa gilid at nag-iisip. Umalis si Tapio sa yungib at nakarating sa ilalim ng bangin. Paglabas niya ay napansin niyang may mali. May tao na dito. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang tanawin ay walang kakaiba. Ngunit sa katunayan ay maingat na inayos. Kapag pinagsama-sama, nabuo ang isang 8-trigram formation na maaaring bitag kahit na ang pinakamalakas na martial artist. Ang mga hindi nakaintindi sa 8-trigram formation ay hindi makakaalis sa bitag. Mabilis na umalis si Tapio na nakakunot ang mga kilay. Pagdating niya sa cliffside, nakita niya ang nakamaskara na si Thea sa gilid ng bangin. Bahagyang natigilan si Tapio sa kanyang presensya ngunit naisip niya ito at naglakad. Nakatayo 10 metro ang layo mula kay Thea. Seryoso ang kanyang maputlang mukha habang nagtanong. Ikaw ba ang sect leader ng Celestial Sect? Tinitigan ni Thea si Tapio at sumagot ng malalim at paos na boses. Tama. Sinusundan mo ba ako? Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Tapio. Nag-iingat siya pagbalik niya. Hindi niya inaasahan na may bumubuntot sa kanya nang hindi niya nalalaman. Nagulat si Tapio na hindi niya naramdamang sinusundan siya ng pinuno ng Celestial Sect. Siya ay nasa tuktok ng ika-8 ranggo at umakyat sa ika-3 hagdan ng Skyward Stairway. Bagamat malayo siya sa hindi magapi, kakaunting tao lang sa Sol ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, nagawang sundan siya ng pinuno ng Celestial Sect nang hindi napansin. Ano ang pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect? Siya ay may malakas na mga network ng katalinuhan. At halos walang makatakas sa kanyang pansin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect. Hindi sumagot si Thea sa tanong ni Tapio. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at itinutok sa kanya. Ang masasamang espada. Napatitig si Tapio sa espada ni Thea. Kabanata 1465. Kamakailan lamang. Ang media ay nagbubulungan tungkol sa pinuno ng Celestial Sect. Kaya, partikular niyang iniutos na magsagawa ng imbestigasyon at alam na ang pinuno ng sekta ang may hawak ng malevolent sword. Alam niya ang pinagmula ng malevolent sword at ito ay inilibing sa snow cavern ng Mount Thunder Sect. Sino ka? Iyon ay isang masamang sandata. Hindi lang sino man ang makakakontrol nito. Kaya paano mo ito magagawang gamitin? Sumagot si Thea sa malalim na boses. Marami kang alam. Alam mo pa ang tungkol sa malevolent sword. Ngunit sino ang nagsabi sa iyo na walang makakakontrol dito? Sino ka ba talaga? Na-curious din siya sa identity ni Tapio. Makapangyarihan ang tao. Ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya noon. Bukod dito, wala siya noong labanan para patayin ang Spirit Turtle. Nagkaharap ang dalawa. Pareho silang may enerhiyang namumula sa kanilang mga katawan. Ang dalawang enerhiya ay tuluyang nagbanggaan at nagdulot ng napakalaking shockwave na tumatama sa kanilang paligid. Dahil sa lakas,
Naitapon ng mataas sa ere ang mga nalaglag na dahon sa paligid. Boom! Hindi na nakayanan ng isang napakalaking bato sa bangin ang presyo ng dalawang magkasalungat na puwersa at sumabog. Alam ni Tapio na malakas ang pinuno ng Celestial Sect. Masisira ang buong lugar kung maglalaban sila. Wala rin siyang intensyon na labanan ang pinuno ng Celestial Sect. Sect leader ng Celestial Sect. Magkikita tayong muli balang araw. Nagbitaw ng ilang salita si Tapio at mabilis na lumipat sa malayo. Mabilis ang kanyang mga galaw. At sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa kabilang bahagi ng bundok. Malamig na sanggal ni Thea. Hinawakan niya ang malevolent sword at mabilis na hinabol siya. Ibinato niya ang espada sa hangin. Isang 100 meter-long sword energy ang sumambulat ng may napakalaking lakas at sumugod sa malayong Tapio. Ang Tapio ay kasing bilis ng pag-iilaw. At madali niyang naiwasan ang pag-atake. Boom! Bumangga ang sword energy sa bundok. Ang bundok ay gumuho sa isang iglap. Ang isang suntok ay naglalaman ng gayong mapanirang kapangyarihan. Nagpatuloy si Thea sa paghabol sa kanya. Gayunpaman, nawala sa paningin si Tapio. Damn it! Ang mukha ni Thea ay nabaluktot sa galit sa ilalim ng kanyang maskara. Sinundan niya ito dahil hinamon ng taong ito si James at natural na kaaway niya. Gusto niyang samantalahin ang sandali upang tahimik na alisin ang Tapio. Gayunpaman, minamaliit niya ang kanyang bilis. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi niya ito maabutan. Masyado siyang malakas at tiyak na magiging tinak sa atin kung hindi siya maalis. Sayang at hindi ko palubusang napino ang dugo ng Spirit Turtle. Napabuntong hininga si Thea, masyado pa siyang mahina. Sa bawat pagkakataon, kailangan niyang humiram ng lakas ng dugo ng espiritong pagong upang mabuo ang kanyang sarili. Bagamat nakaramdam siya ng pagkabigo sa hindi niya maabutan si Tapio, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Hindi na siya nagtagal sa lugar at mabilis na umalis sa Mount Thunder Pass. Hindi sigurado kung si James ay agad na magmadaling bumalik sa capital. Kailangan niyang magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon kung gusto niyang umuwi bago siya. Ayaw niyang matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng Celestial Sect. Hindi rin niya gustong malaman na nag-iisa siyang kumilos para tulungan siya. Hindi niya ito mapapatawad kapag nalaman niya ang ginawa nito. Mabilis na bumalik si Thea sa abot ng kanyang makakaya. Pagkaalis niya sa lugar, tumalikod si Tapio at bumalik sa ilalim ng bangin. Muli siyang pumasok sa kuweba. Lider ng sekta. Sa kuweba, lumuhad si Tapio at tumingin sa taong nasa likod ng kurtina sa mataas na plataporma. Magalang niyang iniulat, pagkaalis ko, nabangga ko ang pinuno ng Celestial Sect. Sinundan niya ako, natagpuan ang lugar na ito, at pumasok pa sa aming magic circle. Marahil ay may napansin siyang mali dito at tumakas sa oras. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang sect leader ng Celestial Sect? Na naging limelight, na nagre-recruit sa karamihan ng sinaunang martial world at tinalo pa si Simon ng Mount Thunder Sect. Kabanata 1466. Oo, sabi ni Tapio, ang taong iyon ay ang pinuno ng Celestial Sect. Hawak niya ang malevolent sword, na iniwan ng Prince of Orchid Mountain sa snow caverns ng Mount Thunder Sect. Nang marinig ito, natahimik ang nasa likod ng kurtina. Maya-maya, nagsalita ang tao. Sige, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Personal kong hahaharapin ang mga bagay na may kaugnayan sa Celestial Sect. Naiintindihan. Aalis na ako ngayon. Tumayo si Tapio at mabilis na iniwan ang mga bundok. Habang inistalk ni Thea si Tapio, malayo-layo na ang na-drive ni James. Makalipas ang kalahating araw, bumalik sila sa Southern Plains. Southern Plains City, Black Dragon Palace. Bagamat hindi nanatili si James sa Black Dragon Palace, ito ang kanyang tirahan sa Southern Plains.
At may mga tagapaglinis na regular na nag-aayos sa lugar. Sa sala, napatingin si James kay Delilah na nakaupo sa tapat niya at tinitigan siya sa mga mata. Anong nangyari noong nahuli ka? Matagal na ibinuka at itinikom ni Delilah ang kanyang bibig habang sinusubukang hanapin ang mga salitang sasabihin. Maraming bagay ang nangyari. Bago ang bagong taon, naramdaman kong hindi ako ligtas na manatili sa kabisera. Kaya umalis ako kasama ang aking ina. Ikinwento niya ang lahat ng nangyaring pagkaalis niya sa capital. Nagtungo sila kay Aerothaya, nakakita ng isang maliit na bahay, at umupa ng matutuluyan. Gayunpaman, hindi nagtagal bago may nakahanap sa kanila. Dalawa sa kanila ang nahuli. Habang sila ay bihag, sila ay inilipat sa ibang lugar at kahit papaano ay bumalik sa Seoul. Kaso, wala siyang malay. Tuwing may malay siya, nakapikit ang kanyang mga mata. Kaya hindi niya makita ang mga taong bumihag sa kanila. Dahil dito, hindi niya alam ang mga taong nagdala sa kanya sa Southern Plains. Aking nanay ko. Nabulunan si Delilah at nagsimulang tumulo ang malalaking patak ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinilit nila akong ibunyag ang kinaroroonan ng aking ama at ibigay ang mga dokumento. Gayunpaman, wala akong anumang mga dokumento. Ang aking ina, siya ay pinahirapan hanggang sa mamatay at hindi nakarating. Naluluha si Delilah. Nakaramdam ng kirot sa puso si James nang marinig ang nakakapanlulumong kwento ni Delilah. Kasalanan niya ang lahat, kung siya ay naging mas maingat at nagpadala ng mga tao upang protektahan si Delilah bago ito umalis sa kabisera. Walang nangyari sa kanya, at ang kanyang ina ay hindi namatay. Malungkot na umiyak si Delilah. Nakiramay si James sa sakit niya. With a serious expression, he vowed, "I will not let those **** get away with this." Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, unti-unti siyang kumalma. Inalo siya ni James at marahang hinagod ang likod niya. Okay na ngayon. Mula ngayon, wala nang maglalakas loob na hawakan ka muli. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng sinuman. Ibabalik kita ng ligtas sa capital. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magbigay ng pangako dito. Si Delilah ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. May mga sugat siya sa buong katawan. Sa kabutihang palad, maliwanag na may gumamot sa kanila. At ang pinakamamahal sa kanyang mga sugat ay nagsara na. Sa pagod sa pag-iyak, nakatulog si Delilah sa sofa. Sa buong proseso, nanatiling tahimik si Delaney. Hanggang sa nakatulog si Delilah ay sa wakas ay nagtanong siya, "Mr. Hayden, babalik ka na ba sa capital pagkatapos nito?" Tumango si James at madilim na sinabi, "Maraming bagay pa rin ang naghihintay sa akin na harapin sa kabisera. Kailangan kong lutasin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pwede ba akong sumama sa'yo?" Tumingin si Delaney kay James na nagmamakaawa. "Anong gagawin mo doon?" Napatingin si James kay Delaney na may pagtataka at nagtaas ng isang kilay. Natapos na ang hamon sa Southern Plains. At nalaman na niya na ang naghahaman ay ang nakatatandang kapatid ni Delaney na si Tapio. Kung sino ang nagpapadala sa kanya, misteryo pa rin iyon. Gayunpaman, hindi na kailangang sumunod pa siya ni Delaney. Bukod dito, wala siyang oras para bantayan siya. Malambing na sabi ni Delaney, "Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Isa siyang tunay na martial art genius. Anuman ang pamamaraan na iyon, maaari niyang matutunan ito kaagad." Ipinadala niya sa iyo ang liham ng hamon para sa tunggalian sa Southern Plains. Hindi ko pa alam kung anong balak niya. Pero sigurado akong hindi iyon ang huling pagkakataon na makikita mo siya. Gusto sana kitang sundan pansamantala para makita ko kung muli ko siyang makikilala. Sinabi ni Delaney ang kanyang layunin sa pagpunta kay James. Sa katunayan, ito ay isang dahilan lamang. May iba siyang intensyon. Gusto ng kanyang ama, si Jackson,
nakasalukuyang pinuno ng Mount Thunder Sect, at si James ay miyembro ng Mount Thunder Sect. Walang natitirang talento sa nakababatang henerasyon ng sekta. Nangangahulugan ito, sa hinaharap, walang magpoprotekta sa Mount Thunder Sect. Sinadya ng kanyang ama na lumapit siya kay James at masangkot sa romantikong relasyon sa kanya. Kung maaari, upang itali siya sa Mount Thunder Sect, may pagpipilian siyang tumanggi. Kabanata 1467. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang kagustuhan ng kanyang ama. Si James ay isang makapangyarihang martial artist pati na rin ang isang tao na may natatanging karakter. Sa ngayon, wala siyang nakitang pagkukulang kay James. Kahit sinong babae mahuhulog sa lalaking katulad niya. Siya ay walang exception. Kung para sa sarili niyang motibo o sa sekta, gusto niyang mapalapit kay James. Pinag-isipan din ni James ang ideya. Gumawa ng magandang punto si Delaney. Dahil si Tapio ang panganay na kapatid ni Delaney at dating alagad ng sekta ng Mount Thunder. Tiyak na lilito siyang muli kung mananatili si Delaney sa kabisera. Gamit ang relasyon sa kanya ni Delaney, mas malalaman niya ang tungkol sa taong nagpapadala sa kanya. Si Tapio ay napakalakas. Kaya ang taong nasa likod niya ay tiyak. Hindi maisip ni James. Hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Sa pag-iisip ng mga ito, hindi maiwasan ni James ang manginig at huminga ng malalim. Gusto ko ring malaman kung sino ang nasa likod ni Tapio. Masasabi kong hindi siya malupit na tao. Kung hindi, si Delilah ay ibinigay sa akin sa mas masamang kalagayan. Kung ikaw ay nasa kabisera, marahil ay maaari mo siyang makilala muli. At maaari nating malaman ang taong pinaglilingkuran niya. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa na sumagot si Delaney. Kung gayon ay naayos na. Babalik ako sa Mount Thunder Sect para ipaalam muna sa tatay ko. Makikipagkita ako sa iyo sa kabisera pagkatapos. Sige, tumango si James. Hindi ako dapat mag-antala. Kaya babalik muna ako. Sige lang. Kinawayan ni James ang kanyang kamay para payagan siyang umalis. Hindi na nagtagal si Delaney. Tumayo siya at nagmamadaling umalis sa Black Dragon Palace. Pinili ni James na manatili sa Black Dragon Palace at hindi agad umalis. Hinintay niyang magising si Delilah. Nakatulog sandali si Delilah. Nang magising siya, kinabukasan na, inihatid siya ni James para mag-almusal. Pagkatapos ay nagtungo sa rehiyon ng militar upang sumakay sa isang pribadong eroplano pabalik sa capital. Bago magtanghali, bumalik si James sa kabisera. Delilah, ayaw mo bang manatili sa lugar ni Thea sa ngayon? Tumingin si James kay Delilah at tinanong ang kanyang opinyon. Sige, tumango si Delilah. Matapos makuha ang kanyang pag-aproba, pinauwi ni James si Delilah. Pagpasok pa lang niya sa bakuran ay nakita niya sina Thea at Maxine na nag-uusap sa gazebo. Nang makita nilang pumasok si James sa bakuran, halos magkasabay na tumayo ang dalawa. Lumapit si James sa kanila. Napatingin si Thea kay Delilah at nagtanong. Nahanap mo na siya. May nangyari ba habang nasa Mount Thunder Pass ka sa Southern Plains? Sino ang taong naghamon sa iyo sa isang tunggalian? Mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang lahat habang nakaupo tayo. Umupo si James. Ikinwento niya ang mga nangyari sa Mount Thunder Pass. Ano? Ang anak ng pinuno ng Mount Thunder Sect. Naguguluhan si Thea. Naglakbay siya sa Mount Thunder Sect at nanood ng labanan ngunit hindi niya matukoy ang taong umamon kay James. Hindi inaasahan ni Thea na isang alagad ng Mount Thunder Sect ang challenger. Oo, napabuntong hininga si James at sinabing, ito ang panganay na anak ni Jackson. Si Tapio. Gayunpaman, umalis siya sa Mount Thunder Sect noong isang taon na ang nakalilipas at ngayon ay naglilingkod sa iba. Pero hindi ko mahanap kung sino ang nasa likod niya. Habang nagsasalita, biglang may naalala si James. By the way, Thea, naaalala mo ba ang spiritual art?
Ma'am, tumango si Thea at sinabing, itinuro sa akin ito ni Sir Caden. Ngunit sinabi ni Maxine na ito ay isang napakasamang pamamaraan. Kaya tumigil ako sa pagsasanay nito. Sinabi ni James, ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sina Jackson at Tapio ay dahil sa manual ng spiritual art. Ang Mount Thunder sect ay nagtago ng manual ng pamamaraan. Noong inaway ko si Tapio, sinampal niya ako ng palad. Ang pag-atake ay hindi pangkaraniwan. Kaya pinaghihinalaan ko na ito ay ang spiritual palm technique mula sa spiritual art manual. Nang marinig ito, may naalala rin si Thea. Sa kanyang matinding pakikipaglaban kay Simon, nagsagawa rin siya ng spiritual palm. Noon, naguguluhan siya kung bakit alam ni Simon ang pamamaraan. Nang marinig niya ang paliwanag ni James sa mga pangyayari, natauhan siya. Natutunan ni Thomas ang espiritual na palad mula kay Simon. Kabanata 1468, sa paghusga sa kakayahan ni Thomas na madaling ma-access ang snow cavern ng Mount Thunder sect. Natitiyak ni Thea na tiyak na tinuruan siya ni Simon ng spiritual palm. Naguguluhan si Thea kung bakit itinuro sa kanya ni Thomas ang spiritual art. Alam na ito ay isang kahabag-habag na martial art technique. Ano nga ba ang motibo ni Thomas? Noon pa man ay hindi nagduda si Thea kay Thomas dahil lahat ng ginawa niya noon ay para sa kapakanan ni James. She racked her brains pero hindi niya maisip kung bakit niya tinuturuan siya ng spiritual art at kung bakit niya sinigurado na hindi ito masama. Naalala ni Thea ang sinabi ni Thomas na walang masamang martial arts. Puro masamang intensyon. Ang isang taong may masamang puso ay lilingon sa landas ng kasamaan kahit na nagsasanay ng matuwid na martial art techniques. Sumagi sa isipan ni Thea ang mga ideyang ito. Huminga siya ng malalim at tumigil sa pag-iisip. Bumaling kay James. Tinanong niya, ano ang reaksyon ng iyong katawan sa pag-atake ng palad? Saglit na nag-isip si James at sinabing, walang gaanong reaksyon maliban sa kanyang true energy na sobrang lamig at halos nanlamig ang dugo ko. Sa kabutihang palad, ang heavenly breath na aking nilinang ay kabaligtaran ng true frost energy. Kung hindi, sa pagkakataong ito, nahihirapan na ako. Kinukumpirma niya na tinamaan ka ng spiritual palm. Minsan din natamaan si Thea ng spiritual palm ni Simon. Alam niya ang kinahinatnan ng pagtama nito. Kung hindi dahil sa dugo ng spirit turtle, tiyak na mapapahamak siya. Gayunpaman, iniwan nito ang kanyang katawan sa isang mapanganib na kalagayan. Hindi niya kailanman magagawang ganap ang true frost energy sa sarili niyang true energy kung hindi siya bumisita sa Medical Valley at nakuha ang cultivation method. Demonic breath ng nagkataon lang. Kakaiba yun. Naguguluhan si James. Sabi niya, sinabi ni Delaney mula sa Mount Thunder sect na nagkahiwalay sina Tapio at Jackson dahil sa spiritual art. Logically speaking, hindi makukuha ni Tapio ang spiritual art manual. Kaya saan niya ito natutunang linangin? Kanino niya ito natutunan? Baka si Thomas. Umupo sa tabi nila. Sumingit si Maxine. Sa aking pagkaunawa, ang tanging mga taong nag-practice ng spiritual palm ay sina Thea at Thomas. Dahil hindi pwedeng si Thea ang nagpasa sa kanya. Dapat si Thomas. Palagay ko hindi. Umiling si Thea at sumagot. Ang manual ay nakatago sa Mount Thunder sect. Kaya malamang doon natutunan ni Sir Caden ang spiritual art. Dahil natutunan ito ni Sir Caden, posibleng natutunan din ng iba ang teknik na iyon. Marahil ang Grand Sect Leader ng Mount Thunder sect, si Simon, ay nag-practice din ito. Umiling si James at sinabing, imposible yan. Alam ko ang pagkatao ni Simon. Siya ay isang taong may integridad at hindi kailanman magsasanay ng isang masamang martial art tulad ng spiritual art. Mahal, hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Naniniwala ako sa kanya. Pagkarinig nito ay hindi na nagpumilit si Thea.
Dahil nagtiwala si James kay Simon. Anuman ang sabihin nito, imposibleng kumbansihin siya kung hindi man. Mapanganib lamang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung magdoble siya. Iniba ni Thea ang usapan at nagtanong, ano ang susunod? Tumingin si James kay Delilah at sinabing, nahanap ko na si Delilah. Kailangan kong mahanap ang kanyang stepfather sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, kailangan kong lutasin ang maraming isyu sa kabisera. 1/3. Nagkagulo ang capital. Dagdag pa sa gulo nila. May Phantom Army na biglang sumulpot. Ayaw ni James na lumala ang sitwasyon. Kinailangan niyang kumilos at linisin ang Kapitolyo ng mga hamak na sumasalot dito. Tanong ni Maxine, sino ang plano mong magsisimula? Siyempre naman Halvor. Nakakunot ang noo ni Maxine na sumagot. Halvor has taken away by Tobias, the commander of the Phantom Army. Kung gusto mong makapunta sa Halvor, kailangan mong labanan ang Phantom Army. Hindi ako natatakot sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni James. At bahagyang sinabi niya, may kapangyarihan ang Red Flame Army na ipinatupad ang batas sa buong bansa. Kumikilos ako alinsunod sa batas. Kaya kung sinubukan kong pigilan ng Phantom Army, bibigyan lang ako nito ng dahilan para arestuhin sila. Hindi nakipagtalo si Maxine sa kanyang punto. Naunawaan niya na kailangan nilang magsimula sa isang lugar. Magiging pareho ito kahit sino ang una nilang ay target. Mag-ingat ka lang. Paalala niya sa kanya. Tumango si James. At lumuwag ang kanyang ekspresyon. Nilinga niya si Delilah at malumanay na tinanong. Delilah, alam mo ba talaga ang kinaroroonan ng iyong ama? Napailing si Delilah. Nagtanong muli si James. Wala ba siyang iniwan sa iyo na anumang impormasyon o pahiwatig? Wala talaga akong kahit ano. Kabanata 1469. Sabi ni Delilah, simula nang mangyari ang aksidente sa kumpanya ng tatay ko. Nawala siya, hindi ko na siya nakita. At kahit nanay ko ay walang alam. Kung may alam lang ako, hindi sana namatay ang nanay ko ng ganito Cathcart. Mahinang sabi ni James habang binababa ang tingin. My condolences. Ayos lang. Pilit nang umiti si Delilah. Marami siyang pinagdaanan sa panahong ito at ngayon ay napagkasunduan na niya ito. Isang pagpapala na nabuhay pa siya. Napansin ni Thea ang kakaibang kapaligiran sa pagitan nila at agad na nagtanong. Honey, kailan ka lilipat? Saglit na nag-isip si James at sumagot. Dapat akong magmadali dahil ang mga bagay ay maaaring magsimulang magbago kung ipagpaliban ko. Pupunta ako sa rehiyon ng militar para tingnan muna ang sitwasyon. Kailangan kong linisin ang Red Flame Army at alisin ang lahat ng mga nunal sa loob. Pagkatapos pag-isahin ang hukbo, magsisimula na akong kumilos. Sige, tahimik na tumango si Thea. Delilah, dito ka muna tumira pansamantala. Ito ay ganap na ligtas. At walang mananakit sa iyo. Ma'am, salamat. James, aalis muna ako. Pinaalalahanan ni James si Thea na alagaan si Delilah. Pagkatapos ay nagpalit ng uniforme ng militar at sumugod sa rehiyon ng militar ng Red Flame Army. Sa sandaling si James ay pumasok sa kanyang opisina sa Red Flame Army Military Region at umupo. Si Henry ay nagmamadaling pumasok sa silid. Emperor, sa wakas nakabalik ka na. Anong mali? Napatingin si James kay Henry na tila naguguluhan at galit na galit. Galit na sigaw ni Henry. Magulo ang rehiyon ng militar. Kahit na ako ay isang 3-star general, hindi ko kayang kontrolin ang Red Flame Army ng mag-isa. Una sa lahat, hindi nila ako sinunod at putol sa paghabol. Anong gusto mong sabihin? Nalaman ko pagkabalik ko mula sa Durandal na may na-promote bilang Deputy Commander sa Red Flame Army. Ang buong hukbo ay sumusunod sa utos ng Deputy Commander na ito. Oh, meron bang ganyang post? Napatawa si James nang may pagkasardo niya. Siya ang commander ng Red Flame Army. Gayunpaman,
Hindi pa niya alam ang deputy commander na ito ay palihim na na-promote sa kanyang hukbo. Naging kawili-wili ang mga bagay. Ano ang pangalan ng deputy commander na ito at ang kanyang background? Sinabi ni Henry, ang kanyang pangalan ay Graydon Zabel. Dati siyang naglilingkod sa asosasyong militar at may napakataas na ranggo. Sige, naiintindihan ko. Papuntahin mo siya sa akin. Okay, ipaalam ko sa kanya kaagad. Lumabas ng opisina si Henry. Umupo si James sa office chair. Kinuha ang phone niya, at naglaro ng Plants vs. Zombies. Makalipas ang mga 10 minuto, itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Ang lalaki ay nakasuot ng Red Flame Deputy Commander robe at may 3 bituin sa kanyang balikat. Emperor, narinig kong tinawag mo ako. Ibinaba ni James ang kanyang telepono nang marinig ang boses at itinaas ang kanyang ulo. Ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay mukhang mga 50 taong gulang. Medyo tanned ang balat niya. Naka-sports na maayos. Maikli ang buhok. At mukhang napaka-energetic. Bang! Hinampas ni James ang mesa. Nabasag agad ang baso sa mesa at tumalsik ang tsaa sa loob ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Graydon sa galit ni James. Natigilan siya ng ilang segundo bago tumayo at nagtanong. Ano ang problema? Emperor, may nangyari ba? Ikaw ay isang deputy commander. Ngunit kulang ka sa disiplina. Wala ka bang manners? Tumayo si James. Tinitigan siya. At sinabing masama sa tono. Ito ang opisina ng emperador. Hindi ba dapat kumatok bago pumasok sa opisina ko? Hindi ka ba subordinate? Hindi mo ba natutunan kung ano ang gagawin kapag nakikipagkita sa isang superior sa panahon mo sa akademya ng militar? At saka, anong meron sa iyong standing posture? Lahat ng mga salita na dapat niyang sabihin ay lumabas sa bibig ni Graydon habang nakatayo siya doon na nakanganga sa takot. Kabanata 1470. Nakatayo si Graydon na may pagtataka sa loob ng ilang segundo bago bumagsak ang sitwasyon para sa kanya. Sinulyapan niya si James at humalaklak. Are you kidding me, James? Bilang tugon sa hindi makapaniwalang pahayag ni Graydon. Nagpakawala ng mapang-asar na tawa si James. Ngumiti siya ng husto at sinabing, mula ngayon, hindi ka na deputy commander ng Red Flame Army. Haha. Sa pagkakataong ito, tumawa si Graydon bilang tugon. James, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Bagamat ikaw ang commander ng Red Flame Army, inuukupa mo lang ang isang bakanteng upuan. Sino ang maaari mong utusan sa Red Flame Army? Sino sa mga sundalong ito ang makikinig sa iyong mga utos? Sa kabisera, wala kang karapatan na ipatupad ang batas. Alam na alam ni Graydon ang sitwasyon sa kabisera. Ang kabisera ay nahahati sa kanilang mga paksayon. Gayunpaman, sa mga paksayon na ito, wala sa kanila ang tumayo sa tabi ni James. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, James, dahil ikaw ang Dragon King at commander ng Red Flame Army. Sa katangahan mong iniisip na magagawa mo ang gusto mo at hahaharapin ang sinumang gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, wala kang mahahawakan sa kabisera. Mayabang na wika ni Graydon. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at walang galang na umalis. Ang mapanghamon niyang ugali ay nagpagalit kay James. Nanliit ang mga mata ni James at nagdilim. Halos hindi napigilan ang kanyang galit. Henry, sigaw niya. Pumasok si Henry mula sa labas ng pinto. Nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni James, walang lakas niyang sinabi, James, nakikita mo, deputy commander lang siya pero nakakahiya. Kung ang iba ay masusunod, ang sitwasyon ay magiging mas mahirap. Maghanda, magtatapos na ito ngayon. Hindi na hinayaan ni James na dumausdas pa ang pagsuwi na ito. Ang mga taong ito ay walang batas. Ang kapital ay hindi pag-aari lamang ng isang tao. Ito ang lungsod ng mga tao ng Sol.
Sa kabisera, walang nag-iisang tao ang may karapatang gumawa ng mga desisyon. Ang mga tao ng Sol ang may huling say. Tanong ni Henry, paano ka gagawa ng aksyon? Magsisimula tayo sa paglilinis ng Red Flame Army. Tawagan mo si General Carlson para sa akin. Sige. Tumalikod si Henry at agad na umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Henry kasama si Nathaniel. Si James ay hindi pamilyar kay Nathaniel. Ngunit siya ay tila isang banal na tao at handang magbigay impormasyon tungkol sa lahat ng tauhan sa hukbo. Itinago ni James ang mga dokumento sa kanya. Emperor, pumasok si Nathaniel sa kwarto. Umayos. At itinaas ang kanang kamay. Sumasaludo kay James. Tama na yan. Kinawayan ni James ang kanyang kamay. Itinuro ang sofa sa tabi niya sa lounge area. At sinabing, maupo ka. Lumapit si Nathaniel at umupo. Umupo si Henry sa tabi niya. Tumingin si Nathaniel kay James at sinabing, Emperor, tinawag mo ba ako dahil may mali? Tinuro ni James ang kanyang mga daliri at sinabing, oo naman, may balak akong kumilos. Ha! Gumawa ng aksyon. Nagulat si Nathaniel. Oo, tumango si James at sinabing, ang impormasyong ibinigay mo sa akin dati ay naglalaman din ng kanilang impormasyon tungkol kay Graydon. Ngayong siya na ang Deputy Commander ng Red Flame Army. Sisimulan ko na siya. Emperor, nakikiusap ako sa iyo na muling simulan ang iyong desisyon. Nabalisa si Nathaniel. Hindi ito isang sitwasyon na maaari mong balewalain. Ang lahat sa kabisera ay kasalukuyang nagkakagulo. Ilang paksayon ang umusbong at nagsanib puwersa. Kung gagawa ka ng aksyon. Bang! Ipinatong ni James ang kanyang mga palad sa mesa. Galit na tumayo. At umungol. So what if I take action against him? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa aking desisyon. Ngunit, ang Phantom Army. Ang mukha ni Nathaniel ay mapotla at ang kanyang ekspresyon ay medyo seryoso. Alam din ni Nathaniel ang pagkakaroon ng Phantom Army. Hindi sila ordinaryong hukbo at binubuo ng mga sinaunang martial artist. Nag-aalala siya na susulong ang Phantom Army para pigilan si James sa paglalatag ng batas. Emperor, kung kikilos ka ngayon, tiyak na susubukan ka ng Phantom Army na pigilan ka. Ang Phantom Army ay hindi binubuo ng mga regular na mamamayan. Lahat sila ay makapangyarihang martial artist. At bawat isa sa kanila ay makakalaban ng ilan sa ating pinakamahuhusay na sundalo ng sabay-sabay. Paano mo pinaplano para magtagumpay ito? Alamin ko ang mga detalye. Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Maging ang mga sinaunang martial artist ay nakiisa na ngayon. Kabanata 1471. Pagkatapos, wala siyang pagpipilian kundi ang humiram din ng lakas ng mga sinaunang martial artist. Sa mga sinaunang martial artist na kilala niya, ang tanging nakakasama niya ay ang mga mula sa Mount Thunder Sect. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Delaney mula sa Mount Thunder Sect. Iniwan ni Delaney ang kanyang contact number bago siya umuwi. Sa sandaling iyon, naglalakad si Delaney na magkatabi kasama si Jackson sa leeward ng bundok ng Mount Thunder Sect. Binanggit ni Delaney ang mga pangyayari sa Mount Thunder Sect sa Southern Plains at ang pakikipagtagpo sa kanyang kapatid na si Tapio. Nang marinig ang kanyang pagsasalaysay ng mga pangyayari, naging seryoso ang ekspresyon ni Jackson. Malakas na ba ang Tapio? With a solemn expression. Dahan-dahan niyang sinabi, mukhang marami na siyang na-encounter sa nakalipas na 10 taon. Bagamat isa siyang marital art genius, kailangan pa rin niyang pagsikapan ang kanyang lakas. Hindi siya maaaring pumasok sa loob ng 100 taon sa pamamagitan lamang ng normal na pagsasanay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tatay, sabi ni Delaney sa pananahimik na tono. Judging from Tapio's words, there must be someone else behind him. Sa kasamaang palad,
Hindi ko pa matukoy ang pagkakakilanlan ng tao. Anong iniisip mo? Huminto si Jackson at tumingin kay Delaney. Saglit na nag-isip si Delaney at sumagot. Hindi ko alam kung bakit hinamon ni Tapio si James. Pero dahil ginawa niya iyon, naniniwala akong lalapitan niya ulit si James. Plano kong magtungo sa kapital at muling makasama si James. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Delaney. Ang Mount Thunder sect ay nasa labas ng suburbs. Kaya walang signal doon. Ang mga disipulo ng Mount Thunder sect ay halos hindi gumagamit ng mga telepono. Gayunpaman, ang Mount Thunder sect ay kailangang muling itayo pagkatapos ng huling Mount Thunder Conference. Nakipag-ugnayan si Jackson sa labas ng mundo para magtayo ng signal tower malapit sa Mount Thunder sect. Kinuha ni Delaney ang kanyang phone at tiningnan ang screen. Nang makitang si James pala ang tumatawag, tumingin siya, Jackson at sinabing, si James ang tumatawag. Sumagot si Jackson, sige, sige. Sinagot ni Delaney ang telepono at nagtanong, Mr. Hayden. Anong problema? May nangyari ba? Delaney, parang ganito iyan. Nakaranas ako ng ilang problema dito at gusto kong humiram ng ilang tao mula sa Mount Thunder sect. Naka-loudspeaker si Delaney, kaya narinig din ni Jackson ang usapan. Tumingin siya kay Jackson. Ilang gestures ang ginawa ni Jackson. Naintindihan naman agad ni Delaney at nagtanong, anong problema? Ano nga ba ang nangyari? At anong uri ng mga tao ang kailangan mo? Kailangan ko ng ilang martial artist mula sa Mount Thunder sect. Ilang tao ang kailangan mo? Mga 1,000 o higit pa. Paano ang cultivation rank? May requirements ka ba? Mas maganda kung sila ay nasa itaas ng 3 ranggo. Wala kaming ganoon karami. Agad na sinabi ni Delaney. Sa tingin mo ba ang lahat ay katulad mo at maaaring umunlad ng napakabilis? Maaaring ipahiram sa iyo ng Mount Thunder sect ang 1,000 tao. Ngunit nasa unang ranggo lang sila. Wala tayong mas mataas. Nag-isip sandali si James at sinabing, 1,000 first-ranked grandmasters are fine too. Dalhin agad sila sa kabisera. Kailangan ko sila ng medallion. Kalmadong ibinaba ni Delaney ang telepono. Lumingon siya kay Jackson at nagtanong, ano sa palagay mo, tatay? Naging solemn na din ang mukha ni Jackson. Halos mahulaan niya ang dahilan kung bakit kailangan ni James ng mga lalaki. Ang Mount Thunder sect ay sumuporta sa hari sa mahabang panahon at malaki ang naiambag nito sa pag-unlad ng bansa. Gayunpaman, mula nang magpadala ng hari ng mga tropa para ipasa ang Mount Thunder sect sa Mount Thunder Conference, pinutol na nila ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Alam niyang napakagulo ng sitwasyon sa kabisera. Ang mga pangunahing pamilya at sekta ay nagsimulang pumanig. Kung nagpadala siya ng mga martial artist para suportahan si James, ibig sabihin ay kakampi siya ni James. Buntong hininga. Ito ay magiging mahirap na desisyon. Huminga ng malalim si Jackson. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Alam ni Jackson na kapag ang sitwasyon ng kapital ay nawala sa kontrol, ang kanyang sekta ay hindi magiging walang pinsala kahit na ito ay mananatiling neutral. Pagkaraan ng ilang oras na pag-isipan ito, ibinuko niya ang kanyang mga labi at sinabing, Delaney, magdala ka ng 1,000 disipulo sa kabisera upang suportahan si James. Sa mga salita ni Jackson, naunawaan ni Delaney na nagpasya ang kanyang ama na suportahan si James. Inaasahan din niya na manalo si James sa susunod na laban para sa hegemonya. Ang kapalaran ng Mount Thunder sect ay magiging katulad ng Sagu sect 100 taon na ang nakalilipas kung siya ay matatalo. Sige, aakayin ko ang mga tao pababa ng bundok at sa kabisera ngayon din. Kabanata 1472. Pagkatapos ng ilang oras na pag-isipan, nagpasya si Jackson na pumanig kay James.
Ginawa niya ang desisyon pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Pagkatapos makakuha ng permiso ni Delaney, agad niyang sinabi, "Sige, aakayin ko kaagad ang mga disipulo sa kabisera at makipagkita kay James." "Okay, go." Bahagyang iwinagayway ni Jackson ang kanyang mga kamay. Ngayon, tanging si James na lang ang nakikita niyang hawakan ang sitwasyon. "Sana hindi mo ako binaygo, James," bulong ni Jackson. Samantala, si James, sa base ng Red Flame Army sa capital, ay ngumiti kina Nathaniel at Henry pagkatapos tawagan si Delaney. Aniya, "It's settled. Ang Mount Thunder Sect ay magpapadala ng 1,000 disipulo upang suportahan ako sa lalong madaling panahon. Ang 1,000 disipulong ito ay pawang mga martial artist at tiyak na makakalaban sa Phantom Army." Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at malamig niyang sinabi, "Kung ang Phantom Army ay maglakas loob na pigilan ako, aalisin ko sila." Napatingin sina Henry at Nathaniel kay James. Alam nilang negosyo ang ibig sabihin ni James sa pagkakataong ito at hindi lang siya nagbibiro. Huminga ng malalim si James at nag-utos, "You're dismissed. Humanda at maging handa sa pagkilos. Uuwi muna ako." Pagkatapos magsalita, tumayo si James at umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya sa bahay. Nakaalis na si Maxine. Si Thea at Delilah lang ang tao sa bahay. Nanghihina si Delilah at nakatulog sa kanyang silid. Walang magawa si Thea, kaya umupo siya sa gazebo ng courtyard. Masayang umiinom ng tsaa, honey, nang makitang bumalik si James. Mabilis siyang tumayo. Sa isang iglap, sumulpot si James sa harapan ni Thea at umupo sa tabi nito. "Paano nangyari? Ano ang sitwasyon sa rehiyon ng militar?" "Ito ay isang kabuoang gulo." Napabuntong hininga si James. "Kailangan kong linisin ang rehiyon ng militar bago ko asikasuhin ang problema ng kabisera. Para pigilan ako ng Phantom Army, humiram ako ng 1,000 disipulo mula sa Mount Thunder Sect. At papunta na sila habang nagsasalita kami." Ang Mount Thunder Sect. Napakunot ang noo ni Thea sa narinig. Mula sa kanyang pag-unawa, ang Mount Thunder Sect ay talagang numero 1 sekta sa sinaunang martial world. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nakaraan na. Ang kasalukuyang kabuoang lakas ng mga disipulo ng Mount Thunder Sect ay medyo mababa. Sa kabila nito, wala siyang sinabi, "Ako ay pagod ng konti. Babalik na ako sa kwarto at magpahinga muna." Nag-iwan ng ilang salita si James at tumayo para umalis. Nagpatuloy sa pag-upo si Thea sa gazebo. Matapos mag-isip sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Ipaalam sa kaliwang sugo para makita si James at ipahayag ang kanyang pagpayag na tulungan si James. Pagkatapos niyang mag-order ay ibinaba niya ang telepono at ngumiti. Pagkatapos, tumayo siya at bumalik sa kanyang kwarto. Sa kwarto, nakasandal si James sa kama habang nakatalikod ang mga kamay sa ulo. Tulala na nakatitig sa kisame. Lumapit si Thea, naghubad ng sapatos, at umakyat sa kama, nakasandal sa dibdib ni James. "Huwag kang mag-alala, honey. Lahat ay magiging maayos. Gayunpaman, kailangan mong gumawa ng mga plano sa lalong madaling panahon, hindi alintana kung gusto mong maging hari mismo o suportahan lang ang hari." Hindi napigilan ni James na mapatingin kay Thea na nakahiga sa tabi niya. Pagpapatuloy ni Thea, papalapit na ang eleksyon, at unti-unting lumilitaw ang mga paksayon sa loob ng kabisera. Mayroong ilang mga paksayon ngayon ng Gu Sect, Orient Commerce, at ang kasalukuyang hari. Bukod sa mga kandidato mula sa 3 paksayon na ito, may ilang mga malalakas na kakompetensya. Saang panig ka, honey? Nakatayo ka pa rin ba sa tabi ng hari? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Gusto lang niyang linisin ang sitwasyon. Lutisin ang mga panloob na salungatan sa loob ng Sol.
At payagan ang lahat na magkaroon ng patas na pagkakataon sa halalan sa halip na magkaroon ng mga manipuladong kandidato. Thea, hindi ko pa talaga iniisip. Gusto ko lang lutisin ang panloob na ugnayan ng ating bansa at ibalik ang kapayapaan. Gusto kong maging patas at parisukat ang eleksyon. Hindi isang papi na palabas na kontrolado ng ibang puwersa. Pagkatapos kong malutas ito, aalis na ako sa mga bagay na ito. Ayoko nang mag-abala pa sa mga nakakapagod na bagay. Nang marinig ito, natahimik si Thea at hindi pa nagsasalita. Kabanata 1473, Sumandal si James sa kama. At bago niya namalayan ay nakatulog na pala siya. Matagal siyang nakatulog at nagising. James, gising na. Minulat ni James ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang telepono. Tumingin siya at nakita niyang 6:00 na ng gabi. Hindi niya maiwasang magtanong, "Anong problema?" Sabi ni Thea, "May bisita sa labas na nagsasabing may pag-uusapan siya sa iyo." WHO. Tumalikod si James at bumangon sa kama. Sumagot si Thea, "Hindi ko alam." "Sige, lalabas ako at titingnan." Nagbihis si James. Lumabas ng kwarto, at pumasok sa sala. Nakaupo sa sala ang isang lalaking nasa edad 60s. Siya ay isang medyo chubby na lalaki na nakasuot ng brown na suit na may maikling buhok at balbas. Lumapit si James na may kaina-hinala at nagtanong, "Ikaw?" Agad na tumayo ang nakaupo sa sofa at nakangiting sinabi, "Hello, Emperor. Ako si White Eagle, ang kaliwang sugo ng Celestial Sect. Tinatawag ako ng mga kaibigan ko sa martial art world sa palayaw na Eagle King." White Eagle beamed na may maliwanag na ngiti. Puting Agila, ang Haring Agila, kaliwang sugo ng Celestial Sect. Lalong naguguluhan si James sa sitwasyon. Wala siyang kinalaman sa Celestial Sect. Kaya bakit siya bumibisita sa kanilang left envoy? Umupo siya at nagsindi ng sigarilyo. Makalipas ang ilang segundo, kumuha siya ng panibagong sigarilyo at itinapon kay White Eagle. Tumingin siya kay White Eagle at mahinahong nagtanong, "Ano ang dahilan kung bakit mo ako binibisita?" Sabi ni White Eagle, "So, the thing is, nakatanggap ako ng utos mula sa sect leader na bisitahin ko. Ako ay ganap na tutulong sa iyo sa paglutas ng mga panloob na salungatan sa kabisera. Tutulungan mo ba ako?" Napatayo si James sa gulat. Siya ay walang alam tungkol sa pinagmulan at lakas ng Celestial Sect. Ang alam lang niya ay makapangyarihan ang pinuno ng Celestial Sect. Bukod dito, alam niya na ang mga miyembro ng Celestial Sect ay pawang mga kilalang martial artist na nagsasanay ng balutot na martial arts. Pinagsama ng pinuno ng Celestial Sect ang grupong ito ng mga tao at kinuha ang karamihan sa sinaunang martial world sa loob lamang ng 2 buwan. Kahit na ang mga sekta tulad ng Mount Thunder Sect ay sumuko sa kanila. Naguguluhan siya kung bakit siya tutulungan ng Celestial Sect. "Sino ang sect leader mo? Bakit mo ako tulungan?" Ngumiti si White Eagle at sinabing, "Hindi ko rin alam. Kahit na ako ang left envoy, hindi ko pa nakita ang aktwal na hitsura ng sect leader namin. Tanging ang deputy sect leader lang ang nakakita sa mukha ng sect leader. Hilingan mo ang sect leader mo na puntahan ako ng personal. Gusto ko siyang makausap." Umiling ang White Eagle at sinabing, "Natatakot ako na hindi ito posible. Ang kinaroroonan ng sect leader ay hindi mahuhulaan. At walang nakakaalam kung nasaan siya. Kung gusto mo ng sect leader na makita ka, lalapitan ka niya on his own terms." Nang marinig ito, nag-isip si James. Sinubukan niyang alamin kung bakit gustong tulungan siya ng Celestial Sect. Sino nga ba ang pinuno ng Celestial Sect? Kanina pa niya pinaghihinalaan sina Thea at Thomas. Gayunpaman, wala siyang tiyak na ebidensya. Ngayong lumitaw ang kaliwang sugo upang magpakita ng suporta. Lalo na nitong kinumpirma ang kanyang haka-haka na pinuno ng Celestial Sect ay isang taong kilala niya.
Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Thea sa tabi niya. Tahimik na nakaupo si Thea at maingat na nakikinig sa usapan. Muling pinawi ni James ang haka-haka sa kanyang puso. Bumalik siya sa White Eagle sa tapat niya at nagtanong, "Paano plano ng pinuno ng Celestial Sect na tulungan ako?" Sinabi ni White Eagle, "Ang lahat ng nasa Celestial Sect ay susunod sa utos ng Emperor." Sige. Hindi napigilan ni James ang tumawa ng malakas nang marinig iyon. Kahit sino pa ang pinuno ng Celestial Sect, mas madali para sa kanya na lutisin ang mga problema ng capital sa tulong ng Celestial Sect. Nagpatuloy ang White Eagle. Ang mga alagad ng Celestial Sect ay lihim na pupunta sa capital. Ibigay mo lang ang iyong order. At 3,000 martial artist ang handang tumulong sa iyong anumang oras. Kabanata 1474, 3,000 disipulo mula sa Celestial Sect. Sa 3,000 disipulong ito, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya magawa ang kanyang mga layunin. Maya-maya, kumalma siya at tumingin kay White Eagle. Then, nagtanong pa siya, "Ano ang dahilan kung bakit gusto akong tulungan ng sect leader mo?" Ngumiti ang White Eagle at sumagot, "Ang Celestial Sect ay itinatag bilang tugon sa paparating na sakuna. Ang layunin ng ating sekta ay itaguyod ang hustisya. Kahit desperado kaming lahat, nanindigan kami para sa hustisya." "Ma'am, makatwiran iyon." Sumang-ayon si James sa sinabi ni White Eagle. Nakipag-chat siya kay White Eagle ng matagal. Makalipas ang 1 oras na pag-uusap, umalis si White Eagle. Nakahinga ng maluwag si James. Lumingon siya kay Thea sa tabi niya at nakangiting sinabi, "Sa tulong ng Celestial Sect at Mount Thunder Sect, magiging maayos ang lahat. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hamarang sa akin." Nang makita ang matingkad na ngiti ni James, nasiyahan si Thea. Siya ay may isang pakiramdam ng tagumpay at nadama na ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi walang kabuluhan. Tahimik na umupo si Delilah sa isang tabi. Sa sandaling ito, marami siyang pinagdaanan at natuklasan ang maraming bagay. Marami siyang natutunan at alam pa na may malalakas na martial artist sa mundong ito. "James, may balita ka ba sa tatay ko?" Tanong ni Delilah. "Hindi pa," sabi ni James. "Pero, hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat nabubuhay pa ang iyong ama, tiyak na mahahanap ko siya." "Sige." Sa salita ng katiyakan ni James, gumaan ang pakiramdam ni Delilah. "Nga pala, kailangan kong pumunta sa mansyon ng mga Kayden." Nilingon ni James si Thea at tinanong ang opinyon nito. "Pinadala ng Celestial Sect ang left envoy para makipagkita sa akin. Gayunpaman, wala akong masyadong alam tungkol sa White Eagle na ito at nais kong magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at background mula kay Maxine. Wala ka bang phone?" Tumingin si Thea kay James at mahinahong sinabi, "You can just make a phone call to check with her. Kailangan mo bang pumunta doon ng personal? O dahil sa namimiss mo siya at hindi mo kayang hindi siya makita?" "Ha? Hindi naman sa ganon." Umiling si James at nagpaliwanag. "May mga bagay lang na mas mabuting pag-usapan ng harapan. Sasama ako sa iyo." Medyo matagal nang hinahanap ni James si Maxine nitong mga nakaraang araw. Alam din ni Thea ang nararamdaman ni Maxine sa kanya at nag-aalala. "Sige." Tumango si James. Nilingon niya si Delilah at pinaalalahanan. Magulo ang mga bagay ngayon. Kaya subukang huwag lumabas ng bahay maliban kung kinakailangan. Kung ikaw ay nagugutom, maaari kang gumawa ng isang bagay sa bahay. After things are settled, pwede ka nang pumunta kung saan mo gusto. Naiintindihan ko, James. Hindi kita guguluhin. Marahang tumango si Delilah. Pagkatapos niyang paalalahanan, umalis na si James sa bahay kasama si Thea at tumungo sa mansyon ng mga Kayden. Mansyon ni Kaydens. Reception Hall. Si Maxine ay nakasuot ng pulang damit. At kumikinang siya sa karisma.
Mayroong ilang iba pang mga tao sa reception hall. Kabilang ang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na pinuno ng mga Lee. Si Yasmin. Naroon din ang ulo ng mga Sullivans na si Zaiden. Siya ay isang chubby na lalaki na humigit kumulang 105 kilo na may makapal na kilay. Umupo si Maxine sa front seat at tumingin sa dalawang padre de pamilya. Kabanata 1475, Ginang Lee, Mr. Sullivan. Sigurado akong alam ninyo ang kasalukuyang sitwasyon ng kapital. Ang dibisyon ng mga puwersa ay unti-unting naging malinaw. Ilang paksayon ang nagsimulang kumilos. At halos lahat ng malalaking pamilya at sinaunang martial artist ay nanindigan. Tumingin si Yasmin kay Maxine at mahinang sinabi, "Ang dahilan ba ng hiniling mong makipagkita sa amin para kumbansihin kaming pumili ng panig? Narinig kong hindi ka nagdalawang isip na humingi ng tulong kay Hari para mapatatag ang iyong posisyon bilang ulo ng pamilya ni Caden." "Ha? Ang Hari?" Tumawa si Maxine at sinabing, "Ang kasalukuyang Hari ay isang puppet lang. Bagaman nakapagtatag na siya ng sarili niyang sirkulo ng kapangyarihan noong panahon ng kanyang paghahari. Wala siyang kapangyarihang patatagin ang aking posisyon bilang ulo ng pamilya. May ibang tumulong sa akin." WHO. Sabay na tanong ni Yasmin at Zaiden. Mahinahong sumagot si Maxine. "The Celestial Sect." Sabay-sabay na tumayo ang dalawa at bumulalas. "Ang Celestial Sect." "Yes." Matapat na sagot ni Maxine. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yasmin at Zaiden. Ilang saglit na walang nagsasalita sa kanila at naging tense ang kapaligiran. Maya-maya, nagtanong si Zaiden, "Kanino ka kakampi?" "MS. Maxine." "Si James ba?" "Oo." Tumango si Maxine at sinabing, "Sinusuportahan ko si James. Layunin mo bang kumbansihin kaming pumanig kay James?" Napabuntong hininga si Yasmin. Ang kapangyarihan ni James ang pinakamahina sa lahat ng iba pang paksayon. Sa katunayan, wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Maaaring tanggalin ng Orient Commerce si James sa kanyang mga posisyon sa ilang minuto kung gusto nilang gawin ito. Tapos, magiging martial artist na lang siya. Malakas siya. Wala siyang dagdag para magawa ang anuman. Sa tingin mo ba ganoon kasimple yun? Nakangiting sabi ni Maxine. "You're only looking at things on surface. Mrs. Lee. Totoo naman talaga ang sinabi mo. Gayunpaman, gaano man kalakas ang Gu Sect at Orient Commerce, ayaw nilang magkaroon ng ganap na dominasyon ang isa't isa. Kaya, ginagamit nila si James para mapanatili ang balanse nito. Wala sa kanila ang nang-ahas na paalisan si James. Kung hindi, ang balanse sa pagitan ng dalawang paksayon na ito ay magiging tip-off. Sa totoo lang, gustong gamitin ng Orient Commerce si James para tanggalin ang Gu Sect at vice versa. At saka, nasa picture pa rin si King. Bagamat siya ay isang pupe, siya ay nasa loob ng mga dekada at hindi maaaring maliitin. Sa madaling salita, si James ay sinuportahan ng hari. Sa tingin mo ba ay mapapanood lang niya si James na madismiss? Imposible yan. At saka, hindi mo pa alam ang mga puwersang sumusuporta kay James. Sa likod ni James ay ang Celestial Sect at ang Cadence. Higit pa rito, ang Mount Thunder Sect ay may magandang relasyon sa kanya. Higit sa lahat, hindi mo ba alam na lolo ni James si Thomas? Dapat kilala niyo pareho si Thomas. Di ba? Pagkatapos ng mga dekada ng scheming, nakuha niya ang mga martial artist mula sa buong mundo na kasangkot sa Mount Thunder Conference upang patayin ang Spirit Turtle. Nakuha na ni Thomas ang lahat ng pinapatay sa Spirit Turtle. Hindi pa siya nagre-reveal. Pero kung gagawin niya, can you imagine how strong he'll be? At saka, may isa pa akong dapat sabihin sa inyong dalawa. Hindi pa patay si Callan. Hindi lang siya buhay. Nabawi na rin niya ang kanyang lakas at palihim na tinutulungan si James.
Sabihin mo sa akin, sa lakas ngayon ni James. Paano siya matatalo? Halos imposibleng matalo siya. Maraming sinabi si Maxine para kumbansihin sila. Parehong natahimik sina Yasmin at Zaiden. Matapos ang mahabang talumpati ni Maxine, napagtanto nilang maraming taga-suporta si James nang hindi nila napapansin. Hindi konektado alang ang iba. Tanging ang pinuno ng Celestial Sect, si Thomas, at Kalan ang mga buhay na maaaring madaig ang sinaunang buong mundo ng militar. Patuloy ni Maxine, malapit nang magulo ang capital. Sa susunod na laban, sino man ang manalo ay makakamit ang buong bansa. Sino ang gusto mong makitang manalo? Orient Commerce. Kung nanalo sila sa labanang ito, sa palagay mo ba ay magiging mapayapa ang ating bansa sa loob ng 100 taon? Panaginip lang yun. 100 taon na ang nakalilipas. Natakot si Lance sa paghihimagsik ng mga sinaunang martial na pamilya at itinatag ang Orient Commerce na nagbibigay ng mga serbisyo sa iyong mga pamilya. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay magpapatuloy ito ng 1 pang siglo? Imposible yan. Kung ako siya, kung nanalo ako pagkatapos ng halalan na ito, aalisin ko ang mga puwersang maaaring magdulot ng banta laban sa akin sa hinaharap laban. Ito ay magiging katulad ng labanan sa Gu Sect 100 taon na ang nakalilipas. Kabanata 1476. Sa sandaling ito, sadyang napalapit si Maxine sa iba pang mga padre de pamilya. Ang mga Caden, Lee, at Sullivans mula sa Ancient Four ay mas malawak sa pamilya. Kung tungkol sa mga Johnston, ang kanilang Grand Patriarch, si Yakov, ay pinatay ni James. At ang kanilang pamilya ay nagkaroon ng matinding suntok sa mga tuntunin ng lakas. Bukod dito, ang isa sa kanilang mga matatanda, si Kennedy, ay pinatay ni Thea. Ang Johnstons ay horrified at naging mababang profile. Alam din ni Maxine na imposibleng i-recruit sila. Kaya hindi siya nag-abala sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Ang Lees at Sullivans ay ang dalawang pamilya na maaari niyang subukang magtagumpay. Matagal na nagsalita si Maxine. Sapat na ang sinabi ko. Dapat kayong dalawa ang mag-isip tungkol dito. Naunang tumayo si Yasmin at sinabing, I'll seriously consider it. Mag-leave muna ako. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Tumayo din si Zaiden at sinabing, magkikita pa tayo. Sabay na umalis ang dalawa. Tinanong ni Zaiden, ano sa palagay mo, Mrs. Lee? Nag-isip sandali si Yasmin at sinabing, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mukhang optimistic. Nandyan ang Celestial Sect na biglang sumulpot. Bukod dito, ang Gu Sect at Orient Commerce ay naging gumagawa ng malalaking galaw. Maraming pamilya at sekta ang nagsimulang pumanig. Hindi tayo pababayaan kahit nasubukan nating iwasan ito. Oo, napabuntong hininga si Zaiden. Sa nalalapit na laban na ito, ang panalo ay ang tanging pagpipilian. Magtatapos tayo na parang Gu Sect 100 taon na ang nakalilipas kapag natalo tayo. Kailangan nating maging maingat sa paggawa ng desisyon. Kahit na hindi tayo gumawa ng aksyon, kailangan nating ipahayag ang ating paninindigan. Ang sitwasyon ay magulo, at walang sino man ang makaiwas dito. Kahit na sinubukan nila, kapag naayos na ang sitwasyon, ang kanilang kalalabasan ay magiging katulad ng Gu Sect 100 taon na ang nakalilipas. Sa huli, mapapawi pa rin sila. Sabay na lumabas ang dalawa sa mansyon ng mga Caden. Pagdating pa lang nila sa gate, may nakita silang sasakyang militar na papalapit sa malayo. Maya-maya, huminto ito sa gate ng mansyon ni Cadence. Bumaba sina James at Thea sa sasakyan. Nang makita si Yasmin at Zaiden sa pinto, lumapit si James at nakangiting sinabi, nagkataon lang na nabunggo kayong dalawa dito. Nagpalitan ng tingin sina Yasmin at Zaiden. Sabay-sabay silang napalingon kay James. Nakangiting sabi ni Yasmin, ikaw pala.
Emperor, ang tagal na kitang hindi nakikita. Mukha kang mas bata. Mukhang bumuti na naman ang iyong paglilinaw. Ngumiti si James at sumagot. Swerte akong nakakuha ng core at tumuntong sa ikawalong ranggo. Hindi lihim na si James ay isang 8th rank Grandmaster. Pinagsalikop ni Zayden ang kanyang mga kamay at sinabing, Congratulations! Tapos, tumalikod na siya at umalis. Napasulyap si Yasmin kay James at binati rin ito. Tapos, tumalikod na siya at umalis din. Hindi na nagpaabala si James sa kanilang dalawa at pumasok sa gate ng mansyon ng mga Kayden. Dinala ng mga katulong sina James at Thea sa reception hall. Hindi pa umaalis si Maxine. Nang makitang dumating sina James at Thea, nakangiti itong tumayo. James, Thea, ano ang nagdala sa inyong dalawa dito? Umupo si James at sinabing, may itatanong ako sa iyo. Umupo si Maxine at sinenyasan silang maupo din. Oo naman. Sige, tanong ni James. Narinig mo na ba ang isang taong tinatawag na White Eagle? Ang palayaw niya ay Eagle King. Malumanay na tumanggo si Maxine at sinabing, ang taong ito ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili 30 years ago. Nilipol niya ang isang buong pamilya sa isang gabi at mula noon ay pinaghahanap na siya ng martial art world. Usap-usapan na siya ay isang walang awan na tao na hindi man lang nagligtas ng isang sanggol. Anong meron, James? Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa Eagle King? Ipinaliwanag ni James. Siya ang kaliwang sugo ng Celestial Sect. Lumapit siya sa akin ngayon at sinabing handang suportahan ako ng Celestial Sect para linisin ang capital. Nang marinig ito ni Maxine ay hindi maiwasang mapasulyap kay Thea. Hinawakan ni Thea ang ilong niya at tinanong, bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ko pa narinig ang lalaking ito na tinatawag na Eagle King dati. Inilipat ni Maxine ang kanyang tingin at tumawa. Kamakailan lamang, ang Celestial Sect ay gumagawa ng matapang na pagkilos. Huwag gayon paman, hindi ko narinig na gumawa sila ng anumang bagay na hindi makatwiran. Buti na lang at handa silang tumulong. Ikaw, James, masyadong mag-alala tungkol dito at gamitin ng husto ang impluwensya ng Celestial Sect. Kabanata 1477. Pero, pakiramdam ko may mali sa kanila. Ano ang, hindi mo ba iniisip, bakit nag-aalok ang Celestial Sect na tulungan ako? Walang dahilan para gawin nila iyon. Hinala ko ang sect leader nila ay kakilala ko. Nakangiting sagot ni Maxine, baka ang lolo mo, si Sir Kayden ay isang napaka-misteryosong tao at lumikha pa ng God King Palace. Hindi nakakagulat kung siya rin ang lumikha ng Celestial Sect. Hindi ba, Thea? Oo, tumango si Thea at sinabing, pwede naman, sa tingin ko rin ang pinuno ng Celestial Sect ay si Sir Kayden. Kahit hindi siya, dapat subordinate niya iyon. Kung hindi, bakit nila tutulungan si James nang walang dahilan? Nagtulungan ang dalawa sa isa't isa. Naniwala naman si James sa kanila. Since that's the case, wala akong dapat ipag-alala. Siya nga pala. Nabangga ko ang mga padre de pamilya ng mga Lee at Sullivan sa inyong mga tarangkahan. Tungkol saan yan? Paliwanag ni Maxine. Hindi naman big deal. Nakipag-chat lang ako sa kanila at pinapili sila ng side. Sinubukan kong kumbansihin silang suportahan ka. Maraming salamat. Kami ay isang pamilya. Bakit ka nagsasalita na parang hindi tayo? May iba pa ba? Kung hindi, kailangan kong bumalik sa negosyo. Tumayo si Maxine. Mas matagal pa sana niyang sinamahan si James kung mag-isa lang. Pero andun din si Thea. Hindi siya komportable sa presensya ni Thea. Yun lang. Dapat kang bumalik sa trabaho. Magpapaiwan din ako. Tumayo si James. Nagpaalam. At tumalikod na para umalis. Umalis siya sa mansyon ng mga Kayden kasama si Thea. Bago umuwi, tinawagan siya ni Delaney.
Sinabi niya na ang 1,000 martial artist mula sa Mount Thunder sect ay dumating sa capital. Ginoo, si Kayden. Ang real estate ng Mount Thunder sect sa capital ay hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao. Maaari ka bang tumulong sa pag-aayos para sa kanila? Sige, aayusin ko kaagad. 2/3. Binaba ni James ang telepono at tinawagan si Henry. Inutusan niya si Henry na personal na tingnan ang tirahan ng mga taong dinala ni Delaney mula sa Mount Thunder sect. Pagkatapos, personal na tinanggap ni James si Delaney sa loob ng isang kwarto ng isang high-end na hotel sa capital. Tumingin si Delaney kay Thea. Babae siya, pero nang makita niya si Thea ay humanga rin siya sa kagandahan ni Thea. Ang ganda ni Thea, Ginoo. Siguradong maswerte si Kayden sa pagkakaroon ng napakagandang asawa. Ngumisi si Thea at ngumiti. Salamat sa mga papuri. Ngumiti ng mahina si James. Hindi na nagsalita pa si Delaney tungkol sa bagay na iyon at binago niya ang paksa. Pagkabalik ko sa Mount Thunder sect, isinalaysay ko ang mga pangyayari sa aking ama. Pagkatapos, tumawag ka. At inutusan ako ng aking ama na pangunahan ang aming mga alagad upang suportahan ka. Nagpasya na ang aking ama na tumayo sa iyong panig. Kailangan mong magsumikap mula ngayon at hindi matatalo sa labanang ito. Kung matalo ka, susundan ng Mount Thunder sect ang landas ng Gu sect 100 taon na ang nakalilipas. Nagulat si James at nagtanong. Hindi naman dapat ganoon kalala, di ba? Ito ay magiging. Nagsuot ng mataimtim na ekspresyon ni Delaney at sinabing, sinumang manalo ay hindi gugustuhing banta ng ibang tao o puwersa sa kanilang posisyon. Ito ay magiging tulad ng 100 taon na ang nakalipas. Nawasak ang Gu sect, at itinatag ang Orient Commerce. Kung hindi dahil sa takot na mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ang hari ng 100 taon na ang nakalilipas ay hindi kailanman susuko sa mga naramdaman, tiyak na nawasak niya ang lahat ng iba pang puwersang sumasalungat. Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Kahit sinong manalo, magkakaroon ng malaking perga para maalis ang mga nagbabanta sa posisyon ng nanalo. Nang marinig ito, napabuntong hininga si James. Ayaw niya talagang maging ganito ang mga bagay. Ang bawat desisyon na gagawin niya ay makakaapekto sa buhay at kamatayan ng isang malaking grupo ng mga tao. Tumingin si Delaney kay James at sinabing, Mr. Kayden, wala kang paraan at kailangan mong alisin ang Orient Commerce at ang Gu sect. Dapat mong kontrolin si Saul. Wala nang back out. Hindi ka na lumalaban mag-isa ngunit may hindi mabilang na mga tao sa likod mo. Kung mab-aigo ka, ang mga taong ito ay kailangang mamatay. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1478. Walang babalikan. Wala na talagang paraan si James sa sitwasyon. Sa pangkat ng mga taga-suporta na nakatayo sa likuran niya, kailangan niyang itulak ang landas na ito nang hindi natitinag. Seryoso siyang tumango at sumumpa. Hindi kita pababayaan. Sa salita ng pagtiyak ni James, nakaramdam ng kagaanan si Delaney. Simpleng kainan ang tatlo. Pagkatapos kumain, nagmamadaling umalis si James at bumalik sa base ng Red Flame Army. Bukod kay James, nagtipon din sina Henry at Nathaniel sa opisina ng emperador sa base ng Red Flame Army. Inayos ni James ang panloob na listahan ng mga tauhan ng Red Flame Army. Bukod kina Henry at Nathaniel, naghinala ang lahat. Lahat sila ay mula sa iba't ibang paksayon ng alinman sa Orient Commerce. Ang Gu sect, o ang hari, tiningnan ni James ang listahan sa kanyang mga kamay. Sa listahan, mayroong 23 star na general. Ang isa ay si Graydon, ang deputy commander na na-promote ng hindi alam. Ang isa pa ay si Braxton Micah, na pansamantalang namamahala sa Red Flame Army pagkatapos ng pagkamatay ng dating emperador. James, kailan mo balak kumilos? Si Henry ay sabik na kumilos.
Paalala ni Nathaniel, Emperor, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Mayroong higit sa 20 tao, na kung saan ay hindi ordinaryong tao. Lahat sila ay mga general. At kung kikilos ka, ang Red Flame Army ay mawawalan ng laman. Saan ka maghahanap ng mga taong pumupuno sa mga bakanteng ito? Nag-isip sandali si James at sinabing, mula sa Southern Plains. Ang tanging mga taong pinagkakatiwalaan niya ay mula sa Southern Plains. Kahit na may mga panloob na salungatan sa Southern Plains sa ibang mga tao mula sa ibang mga paksayon. Pamilyar siya sa karamihan ng mga tao doon. Kahit na gusto mo, hindi ito aprubahan ng ibang mga departamento. Huwag muna tayong mag-alala masyado. Ipapaputok namin ang aming unang putok. Tinuro ni James ang pangalan ni Graydon at sinabing, starting with him, Henry, abisuhan ng 1,000 sundalo ng Red Flame Army na dinala namin mula sa Southern Plains upang mangolekta ng kanilang mga armas. Mag-iinarte tayo sa gabi. Hulihin si Graydon at tanungin siya. Hahatulan natin siya sa isang gabi. Sige, tumayo si Henry, tumalikod, at lumabas ng opisina. Nagpatuloy si James sa karagdagang mga tagubilin. General Carlson, makipag-ugnayan sa courthouse. Pagkatapos namin siyang mahuli, diretso na kami sa courthouse. Ilalagay natin siya sa paglilitis at sentensyahan. Pagkatapos siyang mahatulan, magbabantay ako para makita kung sino ang maglalakas loob na humakbang para makialam. Naiintindihan. Aalis ako agad para mag-ayos. Agad na lumabas ng opisina si Nathaniel. Sinundan din siya ni James palabas. Mabilis na pinatawag ni Henry ang tropa. Sa loob lamang ng 1 minuto, 1,000 elite na sundalo ng Red Flame Army ang nagtipon. Ang 1,000 sundalong ito ay kinuha ni Henry mula sa Southern Plains at sinamahan si James sa Kensington noong nakaraan. Talagang loyal sila kay James. Daan-daang mga sasakyang militar ang nagtipon sa open field ng base ng Red Flame Army. Nagtipon din ang 1,000 sundalo. Lumapit si James na nakasuot ng damit pang militar. Commander, isang organisado at malakas na pakiramdam ang tumunog. Sumugod si Henry na nakasuot ng uniforme ng militar. Umayos siya, sumaludo, at binati, Emperor. 1,000 sundalo mula sa Red Flame Army ang natipon na. Hinihintay namin ang mga susunod mong order. Tumingin si James sa tropa at nag-utos. Umalis na kayo. Kumaliwa. March. Mabilis na umalis ang mga tropa at sumakay sa mga sasakyang militar. Pagkaraan, ang daang sasakyang militar ay umalis sa Red Flame Army Military Region. Maraming puwersa ang nakatutok sa Red Flame Army. Sa sandaling ipinadala ang mga tropa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa Peace Mansion, sayang 11 na ng gabi. Ngunit hindi pa natutulog si Harry. Nakasuot ng isang set ng baggy pajama. Nagbabasa siya ng libro sa kanyang pag-aaral. Biglang itinulak ng isang dalaga ang kanyang pinto at pumasok sa study. Ang babae ay mga 27 hanggang 28 taong gulang. Nakasuot siya ng sky blue plaid dress at may kulot at blonde na buhok. Tatay, pumasok ang babae sa kwarto at tinawag. Mia, ibinaba ng hari ang kanyang libro at tumingin sa babaeng pumasok sa pag-aaral. Ngumiti siya at nagtanong, ano ang problema? Bakit late ka na nagising? Lumapit si Mia Thibaut at umupo sa tapat ng hari. Dad, nag-aaral po ako sa ibang bansa all these years. And we have not spent much quality time together. Paano kung sabay tayong manirahan sa ibang bansa pagkatapos mong magretiro? Ngumiti ang hari at sinabing, Mia, wishful thinking yan. Sa posisyon ko, magretiro man ako, hindi ako makakaalis sa punta. Kabanata 1479. Pero, biglang itinulak muli ang pinto. At pumasok si Gloom sa study. Nang makitang naruroon din si Mia, mabilis niyang sinabi, babalik ako mamaya.
Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Sige at magulat ka. Pinigilan ng hari ang pag-alis ni Gloom. Nilingan niya si Mia at sinabing, Mia, labas ka muna, may negosyo akong aayusin. Sige, napatingin si Mia kay Gloom at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, tinanong si Hari, ano ang nangyari kung bakit ka pumunta sa akin ng huli? Nagdilim ang ekspresyon ni Gloom habang ipinaliwanag niya. Kaka-rating lang ng balita na ang Red Flame Army ay ipinadala na. Ano? Ang hari ay tumayo sa gulat at nagtanong. Ang Red Flame Army ay ipinadala na. Oo, tumango si Gloom at sinabing. 1,000 sundalo ng Red Flame Army ang ipinadala. Nag-recruit si James. Ang mga sundalong ito mula sa Southern Plains. Pagkaraan ng ilang segundo, umupo si Hari at nagtanong. Sino ang pinupuntirya ni James? Umiling si Gloom at sinabing. Hindi ko alam. Mabagal na sinabi ni Hari. Ang gabing ito ay hindi magiging mapayapang gabi sa kabisera. Pumunta ka at bantayan ang sitwasyon. Kung may balita ka, ipaalam ka agad sa akin. Naiintindihan. Lumingon si Gloom at umalis. Pagkaalis niya, lalong naging solemn na ang ekspresyon ng hari. Malapit na bang gumawa ng hakbang si James? Sino ang una niyang target? Paano lalaban ang Gusect at Orient Commerce? Ang hari ay inaasahan ito at natatakot sa kahihinatnan. Ang balita ng Red Flame Army na nagpapadala ng mga tropa ay naging viral sa buong kabisera. Alam ng lahat ng pangunahing puwersa, pamilya, at mayayamang tao na nagpadala ng mga sundalo ng Red Flame Army. Maraming tao sa kabisera ang nanatiling gising at naghihintay para sa pinakabagong balita. Samantala, nakaupo si James sa isang sasakyang pangmilitar. Bago umalis, inabisuhan niya ang mga tao mula sa Celestial Sect na lihim na magbabantay. Hindi sila gagawa ng aksyon kung hindi samipot ang Phantom Army. Gayunpaman, kung magpasya ang Phantom Army na makialam, kikilos ang Celestial Sect laban sa kanila. Inutusan sila ni Jaman na pumatay ng walang awa kung tumayo ang Phantom Army laban sa kanila. Ngayong gabi, determinado siyang makamit ang kanyang layunin. Nais niyang ayusin ang sitwasyon sa kabisera. Emperor, nasa unahan ang tirahan ni Graydon. Ayon sa aming mga source, hindi pa siya umaalis sa pag-uwi ng 8:00 ng gabi. Iniulat ni Henry ang sitwasyon kay James. Ma'am, mabuti. Tumango si James. Patuloy ang pag-usad ng sasakyang militar. Makalipas ang ilang oras. Emperor, nakarating na kami. Bumaba si James sa kotse at nagutos. Palibutan ang lugar at huwag hayaang makatakas ang sinuman. Sa sandaling kinubkob ng Red Flame Army ang lugar, agad na itinaas ng mga sundalo sa labas ng bahay ni Graydon ang kanilang mga baril. Pinandilatan nila ang kanilang mga hindi inaasahang bisita at malamig na sinabi. Sino kayo? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ang tirahan ni General Zabel. Bago pa matapos magsalita ang sundalo, idiniin ni Henry ang isang baril sa kanyang noo at malamig na sinabi. Nandito kami para arestuhin si Graydon. Kami ay mula sa Red Flame Army. Kaya makipagtulungan. Kung hindi, papatayin ka namin. Nang marinig ito, natakot ang sundalo at mabilis na itinaas ang kanyang mga kamay. Pumasok si James sa mansyon habang nakatalikod ang mga kamay. Pagkapasok niya ay nakita niya si Graydon na naglalakad palabas na nakapijama. Sa likuran niya, 1 dosina o pang mga sundalong kumpleto sa sandata ang sumunod. Galit na galit si Graydon nang makita si James na may kasamang tropa sa labas ng kanyang mansyon. Sumigaw siya, alam mo ba ang ginagawa mo? James! Aarestuhin siya. Utos ni James sa kanyang mga tropa. Agad na umabant ang Red Flame Army sa likod niya. Walang gumagalaw. Angal ni Graydon. Habang sumisigaw siya ay mabilis na nagtaas ng baril ang mga nasa likod niya. Sumigaw si James.
Ang mga humahadlang sa Red Flame Army sa pagpapatupad ng batas ay papatayin ng walang awa. I-click. Isa sa mga sundalo sa likod ni James ang nagkarga ng kanyang baril. Kinilabutan ang mga tao sa likod ni Graydon at agad na ibinaba ang kanilang mga baril. Itinaas nila ang kanilang mga kamay sa kanilang ulo at lumuhad sa lupa. Aarestuhin siya. Hindi lumaban si Graydon at pinayagan siyang arestuhin ng mga sundalo. Kabanata 1480. Hindi lumaban si Graydon dahil alam niyang baka mapatay siya kapag ginawa niya iyon. Si James ay ang Blade of Justice at may kapangyarihang ipatupad ang batas nang hindi ito kailangang bigyang katwiran muna. Kaya naman, pinili niyang magkompromiso. Naniniwala siyang kakalat ang balita at may darating na magliligtas sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang mga taong nakatayo sa likuran niya ay hindi papayag na masira ni James ang balanse sa Capitol. Matapos arestuhin ni James si Graydon, hindi niya piniling bumalik sa rehiyon ng militar. Sa halip, dumiretso siya sa courthouse. Binalak niyang tanungin si Graydon sa buong gabi at hatulan siya ng kasalanan. Pagkatapos, maaaring patayin siya ni James kung makukuha niya ang hatol na kamatayan. Gustong malaman ni James kung ano ang mangyayari pagkatapos mapatay si Graydon. Papatayin niya ang sinumang humakbang upang makialam. Habang dinadala ni James si Graydon sa courthouse, naupo si Luke Jan sa isang sofa sa kanyang tirahan sa Capitol. Ito ay isang courtyard house sa suburbs. Ilang kumpletong armadong sundalo ang nagbabantay sa labas ng pesyo. Nagkukumpulan din ang ibang tao sa sala. Sa sandaling iyon, iniulat ng mga tao mula sa Goose Sect ang sitwasyon kay Luke Jan. Sir, may balita na pinangunahan ni James ang May balita na pinangunahan ni James ang mga tropa para arestuhin si Graydon. Isang 3-star general na na-promote sa Red Flame Army. Matapos marinig na inaresto si Graydon, ngumiti si Luke Jan at sinabing, "Huwag kang makialam. Hayaan siyang magpumiglas. Dapat niyang lipulin ang lahat ng tao mula sa Orient Commerce para maupo ako at umani ng mga kakaiba. Natatakot akong hindi yun magandang ideya." Sir, isang matandang lalaki ang umupo sa tapat ni Luke Jan. Mukhang nasa 70s ang matanda. Nakasuot siya ng kulay abong damit na may mahabang buhok at balbas. Marahan niyang hinaplos ang kanyang balbas at nagsuot ng hindi mabasang ekspresyon. Paliwanag niya, "You can't let James do as he pleases and deal this first blow. Kung kikilos siya ngayon, malaki ang susunod niyang gagawin. Dapat na siyang pigilan." Tumingin si Luke Jan sa matanda at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin?" Ang matandang lalaki na may mahabang buhok na nakasuot ng kulay abong balabal ang tagapayo ni Luke Jan. Ang kanyang pangalan ay Ezekiel Zayden, isang inapo ni Lazarus Zayden. Nag-isip sandali si Ezekiel at sinabing, "Alam ng lahat kung ano ang pinaplano ni James. Hindi lang siya ang kaaway natin kundi kaaway din ng Orient Commerce." Pinayagan ng Orient Commerce si James na nananatili sa paligid dahil binalance niya ang ating puwersa. Gayunpaman, hindi alam ni James kung sino ang mga tao sa aming pangkat at kung alin ang mula sa Orient Commerce. Wala siyang pakialam kung saang faction kabilang ang mga taong tina-target niya. Hanggat sa tingin niya ay karapat-dapat silang mamatay o madismiss. Gagawa siya ng aksyon laban sa kanila. Sa makatuwid, dapat siyang pigilan. Hindi natin pwedeng hayaan si James na mag-president. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si Luke Jan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi pa nagagalaw si James sa mga lalaki natin. Kaya hindi muna natin kailangang makialam sa ngayon. Panuurin natin kung paano tumugon dito ang Orient Commerce." Nag-isip sandali si Ezekiel at sinabing, "Sige,
Tingnan natin kung paano sasalungat at lulutasin ni Lance ang problemang ito. Matapos malaman ang tungkol sa taong inaresto ni James, pinili niyang huwag makialam. Samantala, sa isa pang independent mansion sa capital, nasa malayong lugar ang mansyon. Maraming tao ang nagkukumpulan sa loob ng liblib na mansyon. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid, "Sir, hahayaan mo ba talagang manggulo ang batang iyon?" "James!" Isang boses ang tumunog. Matandang lalaki ang nagsalita. Siya ang pinuno ng powerhouse subordinate ni Lance, si Sky. At siya rin ang nag-iisang buhay. Tumayo si Lance sa harap ng isang painting. Itinaas ang tasa ng tsaa. At siniyasat ang landscape painting. Marahan siyang sumagot. Ang layunin ng batang iyon na si James ay pilitin ang mga sinaunang martial sect na palabasin at papiliin sila. Sabi ni Sky, medyo malinaw ang sitwasyon ngayon. Hindi nakapaki-pakinabang ang batang ito. Magdaranas tayo ng matinding pagkalugi kung hahayaan natin siyang gumawa ng gulo. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Gusto ko pa ring gamitin ang batang ito para harapin ang Gu sect." Si Luke Jan ay hindi isang pushover. Ang natitirang puwersa mula sa Gu sect na nakaligtas ay hindi magiging madaling harapin. Magiging sulit kung masisira natin ang Gu sect sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga tao. Lahat ay nagpaplano ng kanilang mga susunod na galaw.